Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang kwento ni Vanessa Panganiban ay isang masakit na paglalantad kung paanong ang tunay na parusa ng kulungan ay hindi lamang ang rehas, kundi ang takot na unti-unting kumakain sa loob ng isang tao. Isang ina, isang abogado, ngunit ngayoy tila nawawala sa sarili habang may mga aninong lihim na nagbabalak na wasakin siya. Sa presinto, ang katahimikan ay puno ng pangamba. Isang maling tingin, isang maling hakbang, maaari kang durugin ng sistema. Doon nagsimula ang bangungot ni Vanessa. Matalino, matatag, ngunit biglang parang bata, umiiyak at nagmamakaawa. Isang tawag lang sa anak na si Mikay. Dumating ang balita na naaksidente ang bata, ngunit walang simpatiya ang pulisya. Tanging matagal ng galit ang ipinakita. Si Vanessa ay hinusgahan hindi lamang bilang bilanggo, kundi bilang tao. Bumagsak siya sa sahig na umiiyak, ngunit walang tumulong. Ang salitang isolation room ay umalingaw-ngaw, parang mismong impyerno. Sa kanyang mga mata ay purong takot. Hindi sa dilim, kundi sa katahimikan. Takot na kung may mangyari kay Mikay habang siya'y nakakulong, hindi na niya maaabot ang anak. Ngunit tanong, sapat bang dahilan ang isang tawag sa telepono para sa ganoong kabigat na parusa? O may isang taong sinadyang sirain siya? Habang lumalakas ang kanyang mga iyak, tila may mas malalim na sabwatan na nagbubukas. Samantala, si Mikay ay nakahiga sa ginhawa, napapalibutan ng mga laruan at pag-aalaga. Ngunit kakaiba ang kilos ng mga nasa paligid niya. From now on, you cannot go out alone. Ito ba'y tunay na proteksyon o ang bata ay ikinukulong sa isang lihim? At sa lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Ang pangalang iyon ang maaaring susi sa bangungot ni Vanessa. Sino siya? At bakit may ganitong madilim na plano laban sa kanya? Si Angel, tunay ba siyang nag-akusa kay Vanessa o ginawang scapegoat? Paano agad nalaman ng mga gwardya na may telepono si Vanessa? Sino ang lihim na nagmamasid sa kanya? At bakit nangyari ito eksaktong oras na nagkaroon ng emergency kay Mikay? Lahat ay tila inorkestra. Ang pinakanakakatakot na sandali ay nang hilahin si Vanessa papasok sa isolation room. Umiiyak na parang batang walang laban. Hindi na siya abogado, kundi isang ina. Desperadong marinig ang tinig ng anak. Bakit tila may sinadyang sumira sa ugnayan ng ina at anak? You cannot decide our lives. Mabigat ang linyang yon. Ibig sabihin, matagal nang may nakikialam. Nang sigawan ni Vanessa si Angel, ang kanyang mga mata ay puno hindi lamang ng galit, kundi ng takot, trauma at pagkakasala. Para bang alam niyang nagkamali siya, ngunit hindi pa natin alam kung ano. Si Marco ay lalong naging misteryoso. Habang ang iba'y humihingi ng parusa, siya'y nag-atubili. Dahil ba mahal pa rin niya si Vanessa? O dahil alam niyang may mas malaking pagkakamali? Madalas, ang mga tahimik ang pinakamarami ang nalalaman. At pansinin, walang nagtatanong tungkol kay Mikay. Lahat ay nakatuon lamang sa parusa ni Vanessa. Para bang may tinatago ang tunay na issue. Kaya tanong, ang aksidente ba ni Mikay ay tunay na aksidente? O sinadya upang pilitin si Vanessa na lumabag sa batas? Habang siya'y nakakulong, may isang tao sa labas na malayang kumikilos. Ang mga salita ng opisyal, pag-iinitan ka lang dahil may nagsumbong, ay malinaw. May isang taong nagmamasid sa bawat galaw niya. May isang taong nais makita siyang gumuho, at gumuho nga siya. Nang magsara ang pinto ng isolation room, may nagsara rin sa loob ni Vanessa.
ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa, ang kanyang katinuan. Ang paulit-ulit niyang sigaw, "Don't leave me here," ay hindi ordinaryong takot, kundi trauma. Nawalan na siya ng isang anak. Ang balitang na aksidente si Mikay ay muling nagbukas ng lahat ng sugat. Ginamit ng isang tao ang kanyang trauma bilang sandata. Alam nila na ang pinakamahinang punto niya ay ang pagiging ina at nakakatakot. Walang tumulong. Kahit alam nilang siya'y nababasag. Para bang hinihintay nilang tuluyan siyang mabaliw. Kaya't nananatiling tanong, dapat ba tayong maawa kay Vanessa o matakot sa kanya? Sapagkat kung hindi lamang siya biktima, bakit ganoon kalaki ang galit ng iba laban sa kanya? At ang pinakamalaking misteryo, kapag nalaman ni Vanessa kung sino ang nagsimula ng lahat, ano ang mangyayari? Maaari mong tuklasin pa ang trauma ni Vanessa, ang akusasyon ni Angel, ang pag-aatubili ni Marco, o ang aksidente ni Mikay upang maunawaan kung paanong ang kulungan ng katahimikan ay maaring magtaglay ng pinakamadilim na lihim sa lahat. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.